O, ganyan katiba. O, ganyan katiba. O, ganyan katiba. Hi guys! Ganyan di ba katiba yung hollow blocks na gamit nyo? Tara, pag-usapan natin sa episode na to. Hello mga builders, magandang umaga po. Andito po tayo ngayon sa Kamuning, sa Quezon City, sa PJA Calibration Laboratory, Philippine Geoanalytics, para dalhin yung mga sample ng ating CHB o yung concrete hollow blocks para mag-undergo sila sa compressive strength test. Ano nga ba yung compressive strength? Ang compressive strength test, dito natin na-determine kung gaano katibay yung isang CHB natin, concrete hollow blocks. Halimbawa, yung sample natin dala dito, ang kapal niya ay 16 or 150 mm at ang strength niya ay 500 PSI. Dito, ito-test natin kung totoo nga ba na kaya niyang suportahan o i-endure yung 500 PSI. Kung makikita nyo dito sa ating video, yan, yung sample natin, ilalagay niyan sa testing machine ng laboratory. Tapos, gradually, lalagyan nila yan ng pressure. Okay? Pag na-meet na nung machine yung 500 PSI at hindi nagpakita ng failures o ng cracks yung ating block, ibig sabihin, pasado yung timpla ng ating CHB. Kumbaga, nakaya niyang i-withstand or endure yung 500 PSI. Kaya mapapansin nyo, matibay yung mga gamit nating concrete hollow block sa project. Hindi sila basta-basta na nababasag. Itong kinakatayuan natin ay designated viewing deck talaga to, para yung mga kliyente nila ma-witness at ma-monitor yung nangyayaring compressive strength test ng kanilang mga sample ng CMU, yung concrete masonry unit natin. Kapag okay na yung materyales natin, ang isusunod natin is yung site naman natin. Importante to na bago tayo magpa-CHB laying sa ating mga tao, dapat na-establish natin yung mga dimension and setting out ng mga walls. Paano natin ginagawa yon? Unang-una dapat may approve tayong shop drawing. Doon sa shop drawing na yun, makikita natin yung masonry mapping. Doon nakalagay, importante yon kasi doon nakalagay kung anong wall yung gagamitin. Usually, ang ginagamit natin sa exterior wall ay 150 mm, so mas makapal. And then doon sa mga interior wall natin is 100 mm. Paano nga ba natin ini-establish yung dimension? Usually, gumagamit tayo ng equipment, ang tawag dito ay total station. Yan, yung mga gumagamit na yan, ang tawag natin yan is survey aid. Paano ba ginagamit yung total station? Diyan, dapat may mga approved tayong respective na coordinates. Tapos i-establish yan dun sa mga known point and then dun sa mga backsite na point. Para ma-setting out or ma-laying out nila yung mga points and ma-calculate nila yung angles and distances. O doon, makakapag-establish tayo ng grid line at makukuha natin yung setting out ng mga wall natin.
Ang pangatlong step nga pala natin, dapat pagkatapos natin mag-layout, establish natin o itayo natin yung mga sokal wall natin. Ano nga ba yung sokal wall? Yes, isa tong wall pero mababa siya. Ang sukat lang nito 300 mm lang siya. Anong purpose ng sokal wall? Ang purpose ng sokal wall, nag-i-improve siya ng stability ng masonry wall natin. Diyan ipapatong mamaya yung mga CHB block natin. So, nagsiserve siya as a supporting structure dun sa wall natin. So, buong perimeter ng area, nilalagyan natin o bubuhusan natin yan ng sokal wall. Kung makikita nyo dyan, yan, may mga bakal yung mga wall natin. So, yung sokal wall na mababa, binabakalan din natin yan. And then, kung bakit may mga bakal dyan na poste, stiffener column natin yan. Anong purpose din ng stiffener column? So, tibay din yan ng ating pader. Nagpo-provide tayo ng stiffener column sa mga corner ng mga area. And then, kung mahaba yung pader, every 3 meters, nagpo-provide din tayo dapat ng stiffener column. Usually, sumusunod lang din tayo dyan sa ang kapal niyan, thickness ng CHB. And then, yung lapad ng stiffener, usually nasa 200 mm. Depende sa design ng ating mga structural engineer natin. Diyan, makikita nyo, na-establish na natin yung mga sokal wall ng kada area. And then, kompleto na rin yung mga bakal natin. O lahat yan, na-check dapat natin yan bago tayo mag-proceed sa concrete pouring ng ating sokal wall. Guys, ito, balikan natin yung nabuhusan nating mga sokal wall. So, after ng pagbabaklas ng mga phenolic boards, o tinatawag natin na stripping of formworks or strike-off, yan yung itsura niya. So, mapapansin ninyo sa mga nabuhusan nating sokal wall, mga naka-embed na dyan yung mga utilities natin. Ano yung mga utilities natin? Yung mga PVC pipe, ng mga plumbing, yung mga para sa toilet. And then, naka-embed na din dyan yung mga PVC conduit pipe ng mga abang ng electrical.
So dyan, pati yung mga bakal dyan. So yan yung mga vertical reinforcement ng atin CHB wall. So yan. Pangalawang materyales, so una kanina yung CHB, pangalawa yung bakal, yung rebars natin. So maliban doon sa binanggit ko kanina na nagpo-provide tayo ng stiffener column every 3 meters ng span ng ating pader, may dalawa tayong ginagamit, yung vertical bars at horizontal bars. Paano kinakabit yung vertical bars? So ang size natin doon is 12 mm diameter at ang spacing nun is 0.6 meter. So, kada 0.6, mayroon tayo dyang vertical bars para yun yung maging silbing tibay. At kada horizontal bars naman, kada tatlong patong ng CHB, so naglalagay tayo dyan ng 10 mm diameter. Mahalaga yun kasi yun yung parang buto ng ating katawan. So, yun yung tibay. After natin ma-identify yung dalawang major materials, yung CHB at yung bakal natin, papasok tayo dun sa pangatlo, yun yung wet materials natin, yung mga mortar na ginagamit na pang block laying, and then yung pang filler, so combination niya ng cement, sand, and gravel, and then do sa plastering. Usually sa plastering, gumagamit kami dyan ng 20 mm thickness. So depende sa class mixture kung paano natin makuha yung quantity or estimate. Gagawa natin yan ng bukod na episode kasi mahabang oras yung need doon sa pag-i-explain na yon. At kung may natutunan ka sa episode na to, please like, share, and subscribe. Salamat po ulit. Salamat po sa panonood. Thank you. Bye.